Napakaganda ng War on Drugs ni PRRD. Sana maibalik ni VP Sara yun. Pag siya ng presidente para maging tahimik uli ang bansang Pilipinas. Kayo sa Quadcom, gusto nyo pang imbitahin? Vigilante or onsehan, madami, speculations. Lucille Calonia, Sir Badong, ano kaya kung ipahair follicle drug test ang papa ni Kian? Pati yung tiyuhin, baka ma-decrease pang years of imprisonment ng mga napresong pulis. Nagpasya na po yung hukuman dyan. Karamihan sa mga pushers na bata ng pulis na suppliers, mga di nag-remit. Shell Jokno, laping stock ng Pilipinas, at kahit sa mga kasama niya sa Yellow Ribbon Army. Nagpa-presscon yung dalawang Tuadcom, Kuya Buds. Ginanggang na saging. Kahit si Espinido, sinabi niya na arrest talaga yan. Pero pag lumaban, patay. Pangatlo na ni Amik to. Naalala ko talaga after election na si Tatay Digong nanalo. Sunod-sunod na ang salvaging na binabalot sa packing tape at may sulat na wag tularan. Yun yung paglilinis ng sindikato. At least naunawaan na natin. Kasi imposible na ang bilis eh. Di ba? Unang araw pa lang halos meron na kagad eh. Way din yun ng mga sindikato na magalit yung tao. Makikita niyo yan. Balikan niyo yung yung House Duterte. Nariyan kagad, unang mga araw pa lang. Tapos, sabay-sabay yan eh. Tapos, si Dilima pa nun yung Blue Ribbon Committee. Banat kagad si Dilima ng investigation. Wala pa, hindi pa presidente si Duterte. Talagang pa eh. Talagang kauupo, hindi pa nga umiinit sa upuan si Duterte. Banat niya kagad yung mayor, as mayor ng Davao. DDS, yan na po yun. Pati yung DDS nga, di ba, na kagabi? Sunod-sunod na yan. Sa lugar nga namin, walang pinatay kundi pinapasubmit for drug test at rehabilitation pag ayaw ay umalis sa barangay. Tama yung sinasabi ni PRRD, no? Barangay, mayor. Yung mga general, wala na yan eh. Talagang sa barangay sila. Kaya frontliner yung barangay. Kasi imposibleng hindi alam ng mga barangay captain. Ngayon, dahil ang pronouncement, bloodless. Bakit makikialam yung barangay captain niya? May namatay dyan, yari, di ba? Ngayon lang ako nakarinig na bloodless. Talagang Nagato, salamat po. Hindi na babalik si PRRD, mahal ang ticket. Mali, Risa, sa definisyon ng tokhang. Correct. Akala niya tokhang patayin. Imagine po ninyo, ang sumuko pa sa tokhang, milyon. Milyon po ang sumuko sa tokhang. Yan yung inaaralan sa barangay, di ba? Sa mga covered court. Duterte, ma'am, lahat tayo pupunta sa impyerno, Risa. Di ako pupunta doon. Hihilahin kita, ma'am. Nagpapaliwanag si Risa, may tinanong siya, bakit po ayaw nyo sa impyerno? Kasi anak ni Digong ang presidente. Kawawa naman si Risa, walang pupuntahan. Si Jed Mabilog din na nakasilita, bakit kaya? Immaterial naman sila. Wala naman sasabihin na matino. Quadcom walang kwenta. Si tatay ayaw niya tapusin. Kasi nga, ayaw niya na pag-uwi niya, may babanat na naman sa kanya. Kaya sabi niya nga kay Risa, di ba? Pumunta ako rito. Taga-probinsya ako, yan lang itatanong mo. Tanong mo na lahat. Wala namang itatanong. Tsaka uli magtatanong yan pag wala na, pag hindi nakaharap. Duterte, yan. Lakas talaga ng karisma ni Tatay Diggs. Pati si Donald Trump nanood sa kanya kahapon. Nag-damage control ang Tuadcom. Dapat sila mag-damage control. Kasi pag nagdemanda si Tatay Digong, yari sila. Ngayon, lahat ng sinasabi nila, daig pananood ng boxing. Buong bansa na. Para laban ni Pacquiao na ang haba. War on drugs naman kasi ay hindi tungkol sa pagpatay sa mga tulak, kundi ang mga pagprotekta sa inosente
at mga naabuso na kabataan sa droga. Correct. Alam niyo yun ang pinakamaganda sa pag-appear ni Tatay Digong. Binalik niya yung usap ng masama ba talaga yung war on drugs? Nabalik niya na maganda talaga ang war on drugs. Ibalik ang war on drugs. 'Di ba? Paliwanag yan kahit sa barangay. Yan. Ray, Babski, naging presidente si Duterte dahil sa war on drugs. Correct. Ron Wild, isa lang ang alam ko, hindi sila ubra kay Tatay Duterte na miss ko mga patawan ni Tatay Diggs. Nung bandang huli, presko na ni Tatay Digong. Wag na daw niyong patawag imbestigahan ng mga pulis, sabi ni Tatay, siya na lang kasuhan niyo. Doon sila nalungkot, no? Pinamukha talaga sa kanila ng mga Duterte. Di magkaso kayo. The mere fact na wala kayong kaso, matagal nyo nang sinisiraan, talagang paninira lang lahat. More or less 2 million yata ang sumuko, boss. Hindi, alam ko 3 million pa eh. Pero si Risa absent siguro noon kaya hindi niya naintindihan. Yak, si Risa trying hard na magbisaya. Nagpapa-impress lang yan kasi Bisaya yung kinababaliwan niya, Sir Badong, si Pastor. Nagpapa-impress sa mga mahirap, no? Alam mo, kinakailangan mo talagang tumira ka sa mga Bisaya speaking kasi magagamit mo talaga eh. Pero kung trying hard nga ang kalalabasan. Sir Baz, di ko na masyadong kitang ngipin ni Joke, no? Baka nagpa-grinder yata. Hindi nakapagsalita si Mabilog kasi ang sabi niya sa nakaraang hearing ay napatawad na niya si Digong. Sir Baz, na-booking na mga ginagawa ng Quadcom. Salamat ang tapang ni Colonel Grijaldo sa pagbunyag sa ginagawa ng 2 congressmen. Kaya pala umiyak si Garma. Tuwing nagbabasa ng script, tinatakot pala. Ang kinakailangan nila magko-corroborate eh. Mag-isa lang si Garma. Pwede. Yes, anak ni Tatay Diggs ang press sa impyerno. Si Tatay Diggs papa-pedicure. Tokhang, katokhang nyo, pakiusap. Good afternoon, Boss Buds. Boss, hindi kaya na-open si Joke noon nung sinabi ni Dilima from the horses. From the horse's mouth. Pahiya si Dilima, no? Kasi nagpo-project siya magaling eh. Tapos sinabihan siya na incompetent. Ang sakit kaya nun, no? Sa mga nagtatali-talinuhan. Hindi, magaling siya in fairness, pero sinabihan ka incompetent. Yari ka talaga. Sir Buds, di ko na masyadong kita yan. Sa'yo, ako nanood ng live, Sir Buds. Sir Buds, ang ganda ng pakiramdam kahapon sa Senate. Para kang maluluha, ma-excite, ang ganda. Masarap eh. Nagko-comment lang ako. Ayan, kung di napahiya talaga sila. Kaya alam, wala akong kinita dahil kamumura ni Digo. Pagkita ko sa channel ko. First time ko nakita ganong katapang si Bato. Pati siya nagmumura na at inaaway si Rizat de Lima. Nagpakitang gilas kay Tatay Diggs. Hindi kasi sobra-sobra na eh. Parang alam ko yung pakiramdam ni Bato na parang yung nagpipigil na siya ng galit eh. 'Di ba? Ayan talaga, maganda yung epekto niyan. Ang purpose nyo para ipahiya, 'di ba? Ang purpose nyo para wasakin yung Duterte. Mentras na pinagsasalita niyo yung mga Duterte, lalo kayong kahit na anong presko nyo, wala na yan. Nanonood lang namin na magandang palabas, bigla kayong nang walang mga katotoran. Required ang bawat barangay chairman na mag-submit ng listahan ng drug users at pushers, kaya legit yung list. Kinakausap sila sa drug program ng presidente. Tama po yun. Ako na nakainuman ko isang barangay captain. Ang problema nga lang nila, yun nga, sila yung frontliner talaga. Kaya, dati lang sundalo yun. Sundalo? O parang sundalo yata dati. Nakalimutan ko na.
First time ko nakita gano'n katapang si Bato. Kaya nga po yung mga nagsabi po na wag iboto sila Bato, sila Bongo, tsaka kung ano man ang dahilan nila, siguro naman nakita nyo na sa aktual na need ng mga Duterte yung mga tunay na kakampi. No? Wag po nyong, ayan nyo po, talagang ganun eh. Sabihin nyo, baka ginagamit lang nila si Duterte. Mas malaki naman pong ano, kung bumaliktad, wala tayong magagawa. Pero, lamang naman ng ano, natira. Lalo na ngayon kasi, di ba? Ngayon kasi pinipersecute yung mga Duterte. Pag nagpaiwan ka sa mga Duterte ngayon, talagang kakampi ka. Ibig sabihin, hindi usong kumampi sa mga Duterte ngayon. Ang usong ngayon, talagang tirahin yung mga Duterte. Kaya yung mga Duterte, malalapit sa Duterte na nagbaliktaran, tumakbo kay BBM. Yan ang mga walang hindi karapat dapat na iboto. Sino yung mga yan? Di ba? Alam nyo na. Lahat sila. Mabuhay ka, Sir Geraldo. Nilantad mo kung anong tunay na kulay ni Tio Cardo at ni Cesar Abante. Yan yung sinasabi ni Inday BP na talo na sila ang Quadcom na bulgar tuloy kahapon. Sir Buds, di ko na masyadong kitang ngipin ni Jokno, baka nagpa-grinder. Continuity dapat ang war on drugs. Yan naman ang pangako nito eh. Nung naging presidente na, nakalimutan na. Alam niyo mga manggagamit, ganun eh. Lahat sasabihin ko habang tayo ay nangangampanya, habang tayo ay kinukumbinsi ko yung anak mo na tumakbo. Lahat sasabihin ko para makuha ko yung boto ng mga Duterte. Nung nanalo na, doon na ako nag-isip no? Itutuloy mo lang yung BBB, bigla mo pang build better more. Tsaka yung Bangon Pilipinas, bakit lugmok pa ba? Itutuloy mo lang nga. Wala, alam ko na ano na to eh. Sabi ko, nag-iisip na ako. Tatlo yung pinag-iisipan ko noon, hindi ginawang DND si BP Sara. Tapos yung mga nagpapalit, pinapalitan na yung pangalan. Ganun yung mga insecure na tao eh. Kita mo si Tatay Digong, meron bang mga acronym na Digong o Duterte? Wala naman eh. Build, build, build. Walang ugnayan sa Duterte. Eto, BBM, Build Better More. Para yung nakatatak sa ano nila yung ano. Ganun talaga eh. Natatawa pa rin ako sa sinabi noon ni Tatay Digong. Kapag napunta sa impyerno, pabababain niya ng trono si Lucifer. Boss Bad, sarap balikan ng pinalakpakan si Piera. Galit. Eto gigil na gigil si Delima tsaka si Ontiveros. Mauunawaan nyo po yun eh. Parang pag nanood kayo ng Quadcom, tapos walang mga Duterte, yung talagang yung nambabalatuba sila. Hindi kayo makakatagal, di ba? Ang kagandahan sa atin, manood tayo ng Quadcom, hindi tayo makatagal. Pwede natin patayin yung pinanonood natin o lipat tayo ng pinanonood. Ang problema ka, Larissa, talagang, di ba, ilang beses siyang nag-i-interact para awatin si Tatay Digong sa pagsasalita. Galit na po yun. High blood na. Ang sarap ulit-ulitin yung doblado. Tapos nagpalakpakan na nasa gallery. Stress yung mga haters na senador. Stress talaga yun. Sanang may war on ngipin mo. Parang si Tol. Si Tol hindi na nakatiis di ba? Alis eh. Alam nyo si Tol, palagay ko matalino naman siya, kaya nawala talaga siya sa hulog, no? Nakita niyo yung opening statement niya, yung ano ngayon kung ikaw gumawa niyan, ano ngayon? Wala namang katotoran, hindi kami after sa rules. After kami sa war on drugs,
Bangon or ilibing ang Pilipinas. Si Joel Villanueva humanga kay PRRD. Vicky Delan, naligo sila ng mura, unlimited. Wala na tuwad ko, mahirapan na sila. Panay preskon, dalawang ungas si Abante sa si Dan Fernandez. Tsaka mag-iingat na sila sa sinasabi nila ngayon dahil pwede pala silang kasuhan. Labis in the air, dilimat, pinggoy, Boss Buds. Lalo pag galit si Tatay Diggs, di niya talaga mapigilan magmura. Ayun, yun talaga, no, mahina talaga si Risa Ontiveros, no? Lalo pag galit si Tatay Diggs, di niya talaga mapigilan na mura. Kahit nasa trabaho ko naka-earphone, ako inaabangan ko talaga Tatay Diggs sa Senado. Lakas kab ako sa sobrang asar ko kay Virus, watching from California, USA. Incompetent naman pala si De Lima. Mr. Chair, hindi po siya incompetent. BBM, buwang bulag, muntanga. Wala na, no? Wala na may interest sa gobyerno na to, no? Parang nag-give up na tayo, no? Parang tinitignan na natin, tignan yung mga pronouncement. No? Sana sa pag si Inday Sara na presidente, give up na natin, eh. Kung ako kay De Lima, di na ako sasali sa hearing, lalabas naman baho. Kawawa, no? No? Atin-atin pa siya, ginawa lang siyang ano, eh. Boss, wala pala sa drug list si BBM, sabi ni PRRD sa presscon. Kung kulang na lang ipabuhat si PRRD kahapon, nakakaaliw. Panay ang tawa ko kahapon kay Tatay Diggs, panay ang mura. Si Commander natawag pala. Ayan. Subordinate of perjury ang ikakaso kina Dan Abante. Ganda rin yung sigawan ng mga supporter sa labas ng Senate. Gusto ko talagang pumunta ron sa Senate, sa labas. Kaya lang naisip ko, marami ng tao ron, eh. Marami ng kayo napapanood na ano, eh. Eh kung naroon sila lahat, epal talaga ko si Risa, pasikat sa PIDEA kahapon. Nag-google talaga pero sinabi ni PRRD na kulang talaga ang PIDEA. Maraming di naunawaan si Risa Ontiveros, eh. No? Marami siyang di naunawaan. Akala niya minamaliit ni PRRD yung PIDEA. Ang pangunahing di maunawaan ni Risa Ontiveros, paano maging senador? Kasi akala nila sa senador, mga investigador sila, eh. Sige nga, Risa. Chairman ka. Anong batas ang nagawa mo sa hinaba-haba ng investigasyon mo kay Alice Go? Meron bang Alice Go law na wala naman tayo naririnig na, eh. Kaya hindi nila alam kung ano ang trabaho nila. Pangunahin yung trabaho sa Senado, mag-create ng mga batas katulad niyan. Sinasabi na nga ni PRRD, bakit kinakailangan? Wala palang pera sa operasyon yung mga pulis. Paano makakapag-operate yan? Napanood ko interview ni Dan Fernandez, hindi na daw siya makadalo sa susunod na hearing. Yun na. Solid Duterte. Naano siya, eh. Hindi lang napahiya si Fernandez. Takot. Natakot makasuhan. May governor yung ano niya. Yun talaga ang problema ni Ping Lacson. Kinakailangan mong umepal ngayon kasi Buds, ginisa ni Davila si Abante. Sige, panonoorin ko yan. Gusto ko yung mga tip na ganyan. Iba talaga ang Duterte. Actually, mamayang gabi yan yung gusto ko, eh. Nakita ko na yung mga dalawang young guts, eh. May sinabi na, eh. Babarahin naman natin yung mga reaction nila. Yan. Ngayon ko lang napagtanto na incompetent pala tong si Clyde Del Rosario. Yan. Mainstream media are now may twist the situation to favor them. Kahit naman nila Jill Rose, ang problema nila Jill Rose, napanood na ng tao, eh. Hindi naman nasa kanila nanonood yung tao. Piniplis na lang nila yung mga kapareho nila mag-isip, yung mga dilawan, mga kakamping. Ipiplis lang nila na ang galing-galing ni Risa.
Magaling talaga yan. Isa pa sa mga lumulusong sa baha yan. Ang sarap lumusong sa baha at magkamot pagkatapos. Real talk, sir. Mga troll straight Duterte lineup tayo. Si Ping Lacson umiepal. Hindi pala atin si Tio Cardo sa susunod na Quadcom kasi hahanapin niyang nawawalan diary ni Mara. Akala ni Dan darating nangyari kahapon pagsisiwalat ni Kernel. Kaya hindi nila pinaatin yung mga huli nila eh. Ang tanong, papayag ba si Coco na hindi paatinin niya sila ano? Shuni na tumbok mo. Yan, Ping-Pong Lacson founder yan nila Ninja Cups. Mahal na mahal at respetado ng mga senador si Tatay Digong except Ontiveros.